Panginoon. Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katahuan ng mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Paghahari niya'y walang hanggan, walang katapusan sa ibabaw ng kalupaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumigdig ka riyan at magpakalalaki ka. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Ikaw ba ay tao na nang gawin ko ang mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Iya'y di kaila sa'yo. Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panunglukang bato? Noon ay umawit ang mga tala sa umaga, at ang mga anghel ay nagdiwang at nagsaya.
Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y makapal na ulap. Ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang. Huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Hob, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Masasabi mo bang kung saan sila dapat humangga o sa pinanggalingan kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na. Baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata pa. Maliwanag ang tanong ng amang tinatawag na lumikha ng mundo, ng langit at lupa na tinatahanan niya. Ang wika nga niya ay tuntungan niya ang lupa at tirahan niya ay kalangitan. Sino nga ba ang maglilikha ng mga bagay na kahiwa-hiwaga at sinong gagawa ng mga himala? Kaya't kung tunay kang nagtitiwala, anak ng amang dakila sa lupa, bakit hindi mo isipin siya'y may magagawa? Alalahanin sa tuwina, walang buhay ang tao kung wala siya. Kaya't kung nanghihina na ang loob mo bilang anak niya, ikaw ay tumindig at manampalataya. Manindigan ka sa pagtitiwala mo sa Kanya at itutuwid niya ang baluktot na kaisipan upang mabuksan at maging tama at maging malakas ang loob mo sa tuwina. Gayon nga ang layon at nasa ng Ama, ang maging matibay at matatagang pananalig ng mga anak niya, sapagkat wala ngang buhay ang sino man sa lupa, kundi sa Kanyang kaloob at sa Kanyang kapangyarihan. O aking mga minamahal, halina kayo at magtanto, sino nga bang manggagamot na tao? At sino nga bang magpapagaling sa tao? Wala ni isa mang manggagamot. Walang matatawag na nagpagaling ito, nagpagaling yaon. Walang magsasabing pinagaling ako noon, sapagkat walang taong manggagamot. Maliban nga ang amang ginagamit lang ay tao upang maging instrumento ng kapwa-tao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Halina, halina, halina kayo. Mga loob ninyo'y italaga sa Ama, upang ang kalooban niyong tinalaga sa Kanya, mapagtibay niya't mapaniwala ninyo na siya ay buhay, paniwalaang may magagawa sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Walang taong magaling na pagdudukla-duklayin at bibigkasing nakarima ang salitang binibigkas niya. Walang taong matalino na pagdakay-batid niya, yaong sasambitit wiwikain niya, kaukulan sa pagpapahayag at pagpaulat na maihayag ang kaukulan ng Ama. Walang ang taong may katalinuhang mabatid ang lahat, at isalaysay niya ang mula sa simula hanggang sa kasalukuyan at daratal pang panahon ay baybay niyang lahat. Walang magtutudlo ng ito mangyayari at walang magsasambit ito ang magaganap. Ni hindi nga batid kung ano ang kamatayan niya at kung kailan ito daratal sa kanya. Paano niyang mahulaan ang mangyayari bukas at paano niya magagawa ang gagawin mamaya ng Ama na hindi niya nasisilayan, yamang siya'y anak lamang na tinatawag niya. Kaya't yamang kayo'y tapat sa Kanya at tuwirang siyang pinananaligan nyo. Halina kayo, magbukas diwa kayo. Yaong amang itahan nyo, may gagawin sa inyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Lagi niyong tatandaan, tao'y marupok at mahina at walang maglalakas loob na gamutin kayong lahat. Na hindi man lahat kayo'y makinabang sa araw-araw,
ay magkaroon ng kagalingan ng lahat ng may karamdaman na sa dakong ito'y tumutungo. Sinisigurado ng Ama, may gumagaling sa bawat araw sa inyo. Kaya nga't kung patuloy na hahanapin ay siya, may magagawa nga sa tuwina, sapagkat ang Ama'y noon, ngayon at kailan at di nagbabago kapangyarihan niya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Iba't iba ang tinutuklas ng tao. May mga tumutuklas sa galing ng science, teknolohiya, galing na manggamot, galing na mangusap, galing na mangaral, galing na gumawa ng mga himala. Ngunit sino nga ba ang nakatulad sa Ama sa kanyang mga kahiwagaan at kadakilaan? Meron baga? Iba't ibang hinahanap ng tao. May naghahanap ng ginto, binubungkalang lupa. At sinasabi nilang may nakabuan doon, may nakabaon diyan, may nakabaon doon, may nakabaon dini. At meron nga namang mga nakakuha, subalit marami ang nabigo sila. Iba't iba nga ang nagaganap sa ibabaw ng lupa. Iba't iba ang hinahanap ng tao sa balat ng lupa. Iba't iba ang kaukulang nakakamta ng mga anak ng Ama. Iba't iba ang lahat ng pagpapala. Maraming ang kaibahan ang nagaganap sa mundo ng tao, ngunit hindi nila matutularan ang kaibang gawa ng Ama. Kaya nga't ibinigay niya ang kaibang gawa niya upang maisalarawang hindi nga siya tao. Kaya't kung pagtitiwalaan ang kaibang gawa niya at kapangyarihan niya, sino nga tao ang di makikinabang sa kanya? Halina, halina, halina kayo. Walang taong matibay, walang taong malakas. Lahat ng tao'y dumarating ang kahinaan, dumarating ang karupukan. Subalit ang Ama sa tuwina'y matapang, malakas at matalinong tunay. Matatag na walang kapantay at di mapapantayan. Halina mga minamahal ko, maging matatag sa pananalig sa Kanya, maging malakas ang paniniwala niyo sa Kanya, maging matibay ang pananampalataya, maging buhay ang pag-asa, at patuloy niyo siyang madarama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Sino ngang tao ang maglalakas loob na kapag nakita niya yung kapwa niya nanghihina at para bagang hihimatayin, ay gagamutin niya? Yamang siya hindi naman nag-aral ng panggagamot. Kaya nga kung kayo'y nagninilay, nagtatantot, nagbubulay sa dakong ito, maangkopanawa ng mabuti ang inyong kaisipan at mamulat nawa kayo sa katotohanan at mapagtibay niyong mayroong kayong dapat asahan at dapat kilalaning tuwiran. Yao'y walang dilit iba, yaong sa tao'y bumuhay at nagbibigay buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Iba't ibang karamdaman, iba't iba ang kabuhayan ng taong nakakamtan. Subalit, sa magkakaibang karamdaman, magkakaibang kabuhayan, walang tunay na masasandigan at walang tunay na maasahan na matatag at matibay at di mabubuwag ni numan, tanging Ama lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa maraming tanong ng Ama kay Job, ito ang naging sagot niya. Ang sagot ni Job.
narito ako'y hamak walang kabuluhan. Wala akong sasagot, bibig ko ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ilan kaya ang katulad ni Job na nang nasambit niya'y tama na, tapos na, sapagkat alam niyang wala siyang laban sa Ama at di siya maring mga tuwiran sa Kanya. Kaya naman buong galak at buong kababaan na siya'y sumuko at nagtiwala. Kaya nakinabang siyang ganap. Nawa nga mga minamahal ko, hindi man kayo sumuko sa kapwa nyo, ngunit sa Ama'y sumukong ganap kayo at ipagkatiwalang lahat ang buhay nyo at pabayaan niyong kumilos siyang ganap sa inyo at patototohanan niyang may gagawing mabuti siya sa lahat ng dako at sa lahat ng sandali kanino mang anak niyang minamahal sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Anak, ako hindi naglalagay ng ganyang pantapal sapagkat nasubukan mo na, di ba? Hindi naman bumababa lagnat niya, paulit-ulit lang din, ano? Di ba tinuro sa inyo kung ano yung gagawin? Hindi nyo naman ginagawa. Yung suka na yun, hindi na kailangang ilathala pa kung ano. Sapagkat, kaya nga siya nagkaganyan sa pagtapal-tapal na yan na wala namang naging ganap na pagbabago, di ba? Kasi, yung pinagagawa sa inyo, sisingaw ang init niya, pati yung lagnat niya sa utak. Kasi may lagnat ng utak niyan At yan ang pawang katotohanan, pati utak nilalagnat, tama ba? Ikaw, marunong ka sa science. Pati utak ng tao nilalagnat. Kaya nga kapag may rayuma ka, pati yung buto mo may lagnat Sapagkat pati kapag ang rayuma mo'y sagad na sa buto, pati utak ng buto mo may lagnat na. Kaya makirot, di baga? Si Kunching walang alam at di naman siya haharap sa inyo kung siya lamang. Kaya't yung mga tinuturo sa inyo, kung totoo niyong pinaniniwalaan, pakikinabangan niyo sapagkat siya'y walang alam. Ngunit kung may pag-aalinlangan kayo, magbalik kayo sa inyong manggagamot. Nang sa gayon, kung doon ang paniniwala at pagtitiwala nyo, may gawin silang panibago. Ibahin ang gamot na binigay sa inyo kung hindi ninyo hiyang. Dito man sa mga herbal na tinatawag ng tao, dahon-dahon, ugat-ugat, tangkay-tangkay, hindi lang isang ginagamot ng isang dahon. Maraming ginagamot ang isang dahon. Ang ugat marami ring ginagamot. Kaya nga kapag nagpagamot ka sa mga nag-aral, iba't iba ang pangalan ng gamot ninyo, di ba? Ngunit kahit sinuri kayo at pinainom kayo ng gamot na naakma doon sa palagay nila, kung hindi yun ang totoong sakit ninyo at hindi kayo na laboratory at mga pinagdaanan ng makinarya, nagkakamali rin ito, di ba? Kaya sa halip na kung minsan mababaw lang, lumalim pa, umalma pa. Ngunit sa mga binabahagi sa inyong tutuparin at patutupad, wala kayong magiging kapahamakan sapagkat hindi lalala, hindi kayo malalason. At kapag ang ininuman ninyo, halimbawa sakit nyo sa bato, at pinainom sa inyo'y gayon, hindi lang yung bato nyo ang ginagamot. Hindi lang ang bato nyo ang nililinisan, ang binubuhay at pinagagaling. Mayroong pang pinatutunguhan niyaon. Kaya lamang sino nga ang pagdakay maniniwala. Kaya naman hindi ito nilalathala at pinapapabatid sa inyong lahat sapagkat magkakasala lamang kayo. At sasabihin ng hindi naniniwala, sinabi kay gamot yun sa ganun, gamot kain sa ganun. Mapapaniwalaan ba yun ng walang alam? Ikaw man,
Halimbawa, ang pinag-aralan mo'y midwife. Mayroong nurse ang pinag-aralan. Yung alam mo, hindi niya alam. Ang alam naman niya, hindi mo alam. Ganun lang yun. Subalit, kayo sa dakong ito, hindi kayo tuturuan na makapipinsala sa inyo. Kaya nga, tinatanong kayong matibay, handa ba kayong magbata? Hindi kayo pagdaka binibigyan ng gamot nyo, eto. Hindi kayo pagdaka pag humingi kayo, eto po ang, ano po bang gamot ko? Ano po ba gagawin ko? Pagdaka ba'y binibigyan kayo? Hindi. Sapagkat tinaarok muna ang inyong loob. Tinatarok muna ang inyong damdamin kung kaya ninyong gawin at susunod kayo. At kung tapat kayo sa pagtupad. Kaya nga, hindi lahat ng binahaginan nang gayon ang gawin mo at ito inumin mo ay nagsigaling sapagkat hindi naman lahat ay natutupad ang sinabi na binaybay. Itong gawin mo, ganito gawin mo, ganun ang gawin mo. Subalit pag bumalik kayo kay Apo Kunching, ginawa ko na po eka. Ininom ko po eka. Samantalang kapakla naman eka. Uminom ng 1 beses, pagkatapos sasabihin na ubos ko po eka. Ininom ng 3 beses, pagkatapos nilagay sa kanilang mga sisidlan, sa palamigan, nakalimutan ko pala eka. Sino sinungaling si Apo Kunching? Ang espiritong sumasa kay Apo Kunching? O yung taong nagsasabing ginawa ito, hindi naman. Mga minamahal, kaya nga lalo na, higit kung ang inyong mga karamdaman ay may kalaliman na, hambing sa ugat na bago mabunot ay malalim. Tinatarok kayong maigit, sinasabing maliwanag sa inyo. Talaga bang handa ka? Talaga bang gagawin mo at kaya mo? Kung hindi eka, ay bumalik ka sa manggagamot mo. Bakit? Sapagkat kung babalik-balik at di ka naman nakakatupad, sasabihin mo'y sumusunod ka, hindi ka naman sumusunod. Wala namang nangyayaring pagkakaiba sapagkat doon pa lang bumagsak ka na sa pagsubok na yaon sa'yo. Hindi ka na nakasunod, hindi ka pa tumupad. Paano mong sasabihin, bakit di ako pinagaling? Mga mahal, tandaan ninyo, walang karunungan ang babaeng ito. Walang kaalaman ang babaeng ito. Ngunit ang kaalaman na pinaririnig sa inyo ay di kinuha lamang sa lupa, binungkal at tinanan sa kanyang isipan. Ang kanyang kaalamang binabahagi sa inyo ay hindi itinala at dinatal ng tao. Kaya nga, ang kapangyarihan ay dadaloy sa inyo sa malalim at matibay niyong pananampalataya. Doon kikilos ang kapangyarihan ng Ama na makakamtan ninyo ang himala at hiwaga niya. Sapagkat natarok niya ang puso nyo na buhay na nagtitiwala na di kayo natatakot na baka kayo'y mamatay, baka kayo'y maging malubha. Di sana wala nang naging malubhang sakit sa mga ginamot ng mga nag-aral. Di sana wala nang namatay sa mga malalaking ospital. Ngunit, yaon ang patotoo. Huwag kayong magtawat, huwag din kayong maminsalang mamintas magbintang, sadyang pinatototohanan lamang ng Ama. Sino ka man, gaano ka man kayaman, sa unay mapapagaling ka, yamang ikay gagaling pa't mabubuhay pa. Ngunit kung hindi natakda na, magbayad ka man ng lahat ng yaman mo, hindi mo na mababayaran ang kagalingan mo. Ibigay mo man ang lahat ng kaya mo, hindi na papaghariin ang kakayahan mo sapagkat patotoo ng Ama, ang lahat ay may hangganan. Kaya't samantalahin nyo ang pagbibigay kagalingan sa inyo. Ang pagbibigay pagmumulat ng katotohanan ay makaunawa-nawa kayo. Kaya nga't kung magkamisa naman sa simpleng gamot. Halimbawa'y sumakit ang tiyan, ang kinasakit ng tiyan niya, uminom siya ng soft drinks, paiinumin siyang muli. Yan ang hindi kayang liripin ng tao.
Kabalintunaan ang tawag ng tao. Kabaligtaran. Teka, yun na ng kinasakit ng tiyan niya, pinainom pang uli. Ngunit sa Ama, saan ka ba nadapa? Nadapa ka dito. Lulundag ka pa doon bago doon ka bumangon? Hindi. Kung saan ka nadapa, doon kay titindig, doon kay babangon. Kaya nga kung saan kayo nagkakasala, doon kayo gumising at bumangon, tumindig ng mainam at kayo ay tumalikod na. Yun ang ibig sabihin. Kaya kung lahat ng tao ay natututo sa mabuti, walang taong kakamtinay luha sa mata habang nabubuhay siya. Kundi, habang may buhay, ang nais ng Ama, magkaroon kayo ng ngiti sa labi nyo, masilay ang ngiting nagniningning sa mga mata nyo, at mabuhay ang galak sa puso nyo, at sa isip nyo na may maging payapa na nakakamtan ninyo. Yaon ang Ama, ganyan ang Ama, yan ang layo niya, ganyan ang nasa niya. Bigyan nyo nga siya ng kumuhang face towel, pakibasa nga ng suka. Bigay mo sa kanya. Hindi lahat ng nilalagnat, kaya nilagnat ay may infection agad. Ngunit, wala ka mang infection. Kapag pinabayaan mo ang lagnat mo, hindi ka umiinom ng tubig, ikay nakabaluktot, hindi ka kumakain, magkaka-infection ka, sapagkat wala nang lilinis sa dugo mo. Wala nang lilinis sa pantog mo, wala nang lilinis. At dinaandar ang bato mo para magbigay linis ng dugo mo. Oh, mga mahal ko, magnilay kayo. Kaya nga't maliwanag ang tinuran sa inyo, tubig lamang laman-laman ng inyong katauhan, dulot sa inyong katawan ay kalinisan. Kaya't kung kayo'y may pananalig na tuwiran, kagaling ay kinakamtan. Inom kayo ng gamot nyo. Kahit tataas ng dosage nito, kulang na kulang naman kayo sa tubig. Ano mangyayari sa atay ninyo, sa bituka ninyo't bato, sa lapay ninyo? Magnilay kayo, mga minamahal ko. Alalahanin ninyo ang talino'y diin nyo. Bahagi lamang ito sa buhay ng tao. At ang bawat pinag-aralan, hindi naman pinasok ang katawan ng nag-aral. Sino ba ang nag-aral ng medisina na nakapasok sa utak ng tao para mahimay-himay niyang mga ugat at hanggang kaloob-looban makita kung paano umandar? Mayroon baga? Magnilay kayo at magbulay. Hindi nagmamagaling ang isang kuntsing sapagkat hindi siya magaling at wala siyang ikagagaling. Ngunit ang binabaybay ko sa inyo ay di nagmula sa katauhan, kaya't kung inyong susuriin, kayo'y makikinabang man din. May nakapasok na ba sa loob ng inyong bituka? Para maipaliwanag sa inyo ang kaloob-looban nito, kung paano ito umandar at gumiling ng pagkain, at kung paano pagbubukod-bukurin. Wala. Sa makatwid, anumang pagsusuri kung misa'y mali. Kaya kung magkamisan, sinabi ito ang diferensya nyo, nang kayo biyakin, wala naman. Hutaw ng aking mga iniibig at minamahal na tuwiran. Lakasan mong loob mo, may kasama ng nervyos yan. Hindi ka pa mamamatay. Ngayon, kung may takot ka, pumunta ka ng mga nag-aral. Pasuri mo yan. Marami sa inyo ang marami ng pinagmulan. Ilan ang nag-aral ang inyong tinunguhan. May albularyo na kanyong pinuntahan. Iba't iba na rin ang gamot na inyong nilagok at pinahid sa balat. Ngunit hindi ninyo nakamtan ang kagalingan. Sa makatwid, pinatototohanan lamang sa inyo
May pamamaraan ang lahat tulad ng inyong mga mata. Kung nararapat itong operahin at nararapat itong kuhanin, ang glaucoma ninyo ang inyong mga tinatawag na katarata. Kapag ito'y ginusto ng Ama, magiging matagumpay. Ngunit pag hindi niya ginusto, kahit gaano pa kadalubhas at kagaling ang nag-aaral, hindi niya rin ito makukontentong makukuha lahat. Kaya di sana'y wala nang nabulag. Huwag ninyong sambitin, magaling si ganun, magaling si ganyan. Sapagkat walang magaling. Tatandaan ninyo, walang pinakamagaling kundi ang magbubuhay sa lahat ng may buhay. Kaya nga, may naging matagumpay, mayroong mga nabigo. May mga gumaling, mayroong mga namatay. Subalit lahat ng mabubuhay pa sa iba't ibang pamamaraan, simple man at malalim, may magagawa pa ang Ama na kapag ginusto niya, mahiwagang kakamtin ang buhay ng nilalang na kanyang pahihiram. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't itong siniwalat ko upang suriin ninyo ang binaybay ko sa inyong mga binasa. Yan ang istorya ni Job. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at pagtitiwala, gumaling ang kanyang mga balat na nag-uuod. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at salita ng Ama, gumaling ang bukol ni Ezekias. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at salita ng Ama, gumaling ang pagkabulag ni Tobit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng binaba na anak, gumaling ang nagdurugo, na buhay ang patay. Na walang pagkabulag, na walang pagkabingi, na wala ang pagkapipi, na walang pagkapilay, na wala ang pingkaw. Sa kanyang pagkapingkaw, nalakad ang daan. O tao ng aking mga iniibig na tuwiran, sumainyong kapayapaan, ang may pandinig ay nakarinig. Hindi si Kunching ang nagpapagaling, kaya't tinuturan niyang di siya nagpagaling at wala siyang napagaling. Subalit maraming nilalang ang sinasabi, napagaling ko si ganun. Sa akin gumaling eka ayaon. Ako ekang nagpagaling doon. Sinong nagpagaling na nilalang? Dinadakila ng tao ay kapwa-tao. Hinahangaan ng tao ay kapwa-tao. Pinaparangalan ng tao ay kapwa-tao. Ngunit sino ang totoo na dapat parangalan, dakilain at pasalamatan? Iniuulat ko kayo sa tama at tumpak. Hinahayag ko sa inyo ang marapat at dapat. Kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Sumainyong kapayapaan, aking mga minamahal na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang paghahari ng Ama, Ephata, mabuksan kayo. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung tapat, totoo at dakila ang Diyos, inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Oh, yan. Sisigla, pakiramdam mo dahil mawawala nervyos mo. Oh, ade nagbabalik na kulay mo. Mula kay Lucas. Kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay, malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin.
At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Maliwanag ang tinuran ng ibinabang anak. Nakahabag-habag, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida. Sapagkat maraming ipinakita, ngunit di sila namulat ang mga mata. Kaya't kung sa Sidon at Tiro doon ginawa yon, ang mga nakitang yaon na nakapakahiwaga at kahimalaang pinabatid ng Ama, malaon silang nagdamit ng sakot, sumukot nagsisi sa Ama. Kaya't masigit ang kaparusahan ng mga nakakita ngunit di nakakilala, ng mga nakarinig ngunit di nakadama. Kaya nga't ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sapagkat nakita nilang kapangyarihan ng Ama sa hiwagat himalang pinakita sa anak niya, ngunit di sila naniniwala at nagtiwalang sugo siya. Kaya naman ang wika, sa pagdatal ng takda ng paghuhukom, mas mahigit na kaparusahan ang kakamti ng dakong yaon, sapagkat doon ay nagpakita ng kahiwagaan, ngunit hindi nagising sa katotohanan. Sa dakong ito, ilang pung beses na baga sa maglalabing 5 taon na pinakita at nagpasilay sa inyo, sa iba't ibang katauhan at iba't ibang araw, iba't ibang buwan, iba't ibang taon, na malaon at ginawa, na patuloy na ginagawa, na kung magkaminsan pagdakay umuwing walang karamdaman, samantalang ng dinatal ay bitbit ng anuman, ang kanyang upuan ay ditulak pa iyan. Subalit, nasaan nga ba sila? Ano baga ang layod ko? Mabuksan ng pangunawa nyo at makakilala kayong totoo, upang maramdaman nyo ang kinikilalang Ama, na ang Ama'y pinakilala naman ng anak na suma sa inyo. Sa pamamagitan ng Espiritong di nyo nasisilayan, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag tinatanong ka ng kapwa mo, ikaw na taong mabutit nagpapakabuti, na wala ka namang dapat itugon, kundi pakinggan mo lang kung anong sasabihin sa iyo, sapagkat sumagot ka man, di ka paniniwalaan, di ba't dapat manahimik ka na lang? Ngunit kung isa kang taong palaban at matapang, kahit na wala ka ng kaalaman at wala kang katwiran, sasagutin mo kapag matapang ang kapwa mo tulad mong matapang. Iyan ang pawang katotohanan. Ang isinugot binaba, hindi lumaban ng atwiran, hindi nakipaghamunan, sapagkat batid may takda ang kaparusahan. O tao, kung batid nyo lamang ang mga ginagawa nyo'y may tinatakda ang Ama na paghukom at pananala, di sinsan ay tutop din nyo'y puro kabutihan, upang sa anumang ginawa ninyo, kayo'y ganting palaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung magkagayon, tapat, dakila ang Ama. Marapat lamang tanggapin ng bawat anak niya, saan man dako sila. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Sadyang di nyo mawawawaan mga binibigkas kong kaiba sa lupa, sapagkat yaon ang patotoo, ang may pandamay makakadama, ang may pandinig ay makaririnig, ang bukas ang diway nakakaunawa, kaya't masisiyahan magagalak, kalooban nilang taglay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Totoo ba siya? Yamang totoo, dakila at mahiwaga ang Ama. Narinig nyo ba kung gaano ang mga gawa niya noong panguna, magpahanggang ngayon, at magpakailanman? Kaya, kung nagtitiwala kayong lubos sa Kanya, ayan, nakakatulog ka na niya. Kaya tatandaan ninyo,
Pag may nararamdaman kayo, huwag kayo natitigmak ng luhat, di kayo dapat natitigatig, sapagkat ang pagkatigatig nyo'y lalong panlalambot, panghihina madarama nyo. Sapagkat may kalakip ng takot at pagkabahala, baka mamatay kayo. Kung nasa pugad kayo ng kabanalan at nasa kamay kayo ng kahiwagaan, kayo bagay mababahala. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Magtanto kayo at magnilay. Sinong katauhan ang bibigkas ng gayong mga kataga? Paano niya ito pag-aaralan at paano niya ito babaybayin? At saan niya huhugutin naman para ito'y pag-aralan niya at memoryahin? Kaya't kapag nakaririnig kayo ng kaibang kataga, magnilay kayo at magbulay, mga tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang napakabuti ng Diyos, napakahiwaga niya. Kung matatarok nyo lang po ang kanyang kabutihan at kung nadarama nyo lang ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, makikiisa kayo, makikisalamuha kayo sa kanyang espiritu at magmimithi kayong makasama niya tuwina sapagkat masarap sa piling ng Espiritu Santo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? O isang dighay mo pa, tapos na. O, tingnan nyo nga. Kapag niloob ng Ama, pati bulaklak nagsisibulan. Kapag inayawan niya ang isang bagay, hindi na niya gugustuhin yan. Maliban kung makabubuti at nakita niyang nagbabago ang kanyang mga tinanggihan at inayawan, muli niyang idaratalang kapangyarihan niya upang sila na may makinabang muli. Buhay bang Ama? Kaya huwag kayong magiging palalo't sutil ng kinakalaban nyo'y di nyo nakikita. Sapagkat walang lalaban sa inyong espiritu. Tao makakalaban nyo't lalabanan kayo kundi sa totoo at di katotohanan ng taglay nito. Subalit, ano man ang sambitin nyo, ano man ang wikain nyo, ano man ang gawin nyo at iparatang na totoo, wala kayong mabibigkas at wala kayong maririnig na bibigkasin niya. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Taon-taon, wikang habilin at pawang tinutupad naman. Taon-taon na lumilipas na anibersaryo, may pakinabang at nakikinabang ang mga nilalang. Kaya't magalak kayo kung mapapabilang kayo sa mapaghaharian at makakasama kayo sa bibigyan ng kalayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Patotoo lamang na di tao ang inyong pinagdiriwang at di tao ang tao na tao ang nagtuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya ang matapat sa kanyang pagtitiwala, ang matotoo at totoo sa kanyang pagtitiwala, na di pag-aalinlangan ng nasa diwa, kakamtin tatamuhin ang himala. Buhay bang Ama? Dali, sarap, sarap. Okay. Sige, 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 sip-sip. Hawakan mo para masip-sip niya. Tsaka mo pa inumin tubig. Taga saan ka ba? Wala. Datnan Panawan.
takpan mo nun. Katawa-tawa ang ginagawa ni Constancia, sabi ng kapwa-tao niya. Pambihira naman kaya. Ano kang kalokohan ang pinaggagawa niya? Oh, napakahirap talagang paknitin yung diwa mo. Yan, dumikit. Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig. Bata ka pa. Subalit, dahil sa karamdaman mo, kaya nagkaganyan ka. Napakarami mo ng pinagpagamutan. Albularyo, albularia. Kaya ayan, na albularyo ka. Alam ba ni Constancia ito? Kung sagutin mong hindi totoo yan, sinungaling ka, di napahiya siya sa harapan. Yan ang patotoo, anak ko. Dito sa mundo, di lahat ay totoo. May dilim, may liwanag. Kaya dapat nagtatanto kayo. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Dahil sa wagas kong pagmamahal, iba't ibang ginagampanan at inalayan ko naman ang kapwa nyo nilalang sa pagtugon ng panawagan, sila'y tumalimang tuwiran, ang may katapatan aking pinanahanan. Iba'y ko namang ganap ang aking tutup din at gagawin sa lahat. Tao, katotohanan ko, sumainyo ang kapayapaan. Ganang pagkatao, katauhang di mawiwikat bibig kasi ng tinuran. Kaya't kung kayo'y may pandinig, muli kayo'y nakarinig. Kung kayo'y nagninilay at nagbubulay, mawawarit matatanto nyo ang aking kahulugan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung kinukulang kayo ng asukal sa katawan, masama rin ang inyong pakiramdam. Kung kinukulang kayo ng tubig sa katawan, sasama rin ang inyong pakiramdam. Kung lumalabis ang asin sa inyong katawan, di rin marapat kailanman. At kung kulang din naman, di akma magpakailanman. Kaya't ang lahat ay ginawang kumpleto, tumpak, tama't marapat. Ngunit sino ang naglilisya? Ako baga o ang mundo? Ako baga o ang tao? Ako baga o ang kalaban ko? Tao, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sige, pasipsip mo ng pasipsip hanggang maubos. Painumin mo niyan. Sadyang ganyan, sapagkat tumitigas ang ganito yan pag makis minsan. Nagigigil siya. Ngunit
Panaligan ninyo. Kapag umandar na yung kanyang ugat patungo dito, yung utak niya ay na-release na, natanggal na, nawawala na yung virus at infeksyon. Babalikin niyo. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't kung matapat sa tinuran ko at binigkas ko'y pinanaligan ito, katuparay masisilayan nyo. Sapagkat, paano ko'y patutupad sa taong walang pagkakilala at di naniniwala? Tutup din baga ito. Tao, magbulay kayo, magtanto kayo at magdilay kayo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Sino bagang nagpapakulimlim ng panahon? At sinong nagpapasilay ng liwanag? Sino baga ang nagbubuo ng mga ulap at nagsasambulat upang kumalat? Sino nga ba ang nagbibigay ng daluyong ng alon sa dagat? Tao, kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, walang batidang sinuman, at ni hindi ito matatarok matatalos kailan paman. Maliban nga, espiritong sa inyo ng katotohanan ay taglay at binibigkas upang inyong mabatid na lubusan. Kaya't ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano magpagtitibay itong si Constancia kung ganang pagkatao lamang siya? Paano niya kayo haharapit susuungin ng ganito at gayon at tutungo sa ganito at ganyan? Kung ganang pagkatao nga siya. Kaya't kung kayo may pandinig, kayo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat. Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Teka muna. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sinong tao ang gaganituhin niya ay daliri niya upang magmagaling at magpasikat sa inyo? At paano niya naman ito sa tuwina? Iuurada niya pa. Ito bagay sinasadya niya at gagawin niyang bilang tao lamang siya. O tao, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, mapuspos ng kasiyahan, liwanag ay kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ikaw, anong pinagaling sa'yo? Anong pinagaling sa'yo sa dakong ito? Pagpatay ko po. Saka yung pangiging hindi po ako makalakad na. Batid ko. Bumalik po akong lubusan talaga. Saan ka nakarating? Dito po. Tinawag niyo. Bakit kita tinanong? Di ba't ganyan din ang apo mo? Di rin makatindig, di rin makalakad. Magkaiba lang kayo ng istorya ng karamdaman. Subalit, magkaiba man kayo ng istorya ng karamdaman, isa lang ang inyong katawan. At isa lang ang bumuhay at nagpagaling sa iyo. Sa makatwid, kung may pandinig ka, kay makarinig.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, layuan mo yung bata. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam ko ay magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alis na dyan. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Mamulaklak kayo, winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may... Bibilad mo yan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Kumusta? Yan, kain mo, kain na. Sige, kain. Kain, sige. Sige. Sige, pasok mo na. Yan. Kumusta sa inyo? Kumusta yung ano niya sa inyo, sa magdamag? Gabi po, nakatulog na po sa mga. Hindi Panaligan. na po gano'ng tumitirik yung mata. Panaligan ninyo. Ito lagi ang ilagay nyo, huwag yung nakatapal, ha? Pwedeng suka na lang po. Lalagyan po. Ngayon, puro suka na lang. Sige. Ito po ba? Pauubos nyo yan. Opo. Dito nagpapakulong po ako ng 7 ounce. Bumababa na lang po siya ng 6 ounce. 3 ounce. Yung ano po, yung papakulong po ng yung down na 3 ounce. 7 ounce po pinapakulong po, pero bumababa na. 3 ounce. Okay na po. Tama. Sige. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung hindi nga tapat, dakila ang Diyos, bakit nga po ba tayo naririto? Ano po?
Kaya napakahirap ipaliwanag. Napakahirap paliwanagan ng tao, no? Ano? Kumusta ka na? Ayan, pulutin mo. Ayaw mo. Ayaw mo niyan. Anong gusto mo? Oo, ayoko na. Amoy suka ako. Anong gusto mo? Wala na, tama na yan. Ayun, napakagaling pala. Anong gusto mo? Wala na, tama na. Ala na, wala ka ng gusto. Oo, wala. Okay lang. Ayan. Tingnan mo, oh. Ayan, pulutin mo. Ayoko. Ayaw mo. Mananagana ka, ayaw mo. Ayaw mong masagana. Anong gusto mo? Wala na. Wala na. O sige, matulog ka na lang. Buhay po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ilang taon na? 59 po. Ha? Mas malala nga si Hope sa'yo eh. Pero hindi na cellphone nagpakita na yung Diyos. Dati po akong lumpo. 22 years. After 22 years, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Kung hindi niyo pa ako kailangan, makatayo ako. Alangan sa mga anak. Makatayo po ako. Ngayon, buhay sa ako. Kaya Kaya nga. lang, may karangalan na po. Eh kung noon, 22 years, di ka makatayo, nakatayo ka, ngayon pa kaya? Ako kasi, yung po doktor, naka-schedule akong general check-up sa Philips. Ang findings nila last na nagpa-check up ako, may barado yung sugat ko sa puso. Kasi pag minsan mo, umiingat ako. Tapos tumataas daw yung puso ko. Pero una kong sakit ko yung psoriasis. Alam ko. Dahil nga po sa mahal ko yan. Ngayon sabi ko, Wala akong alam doon ha. opo, dahil Nagtapat ka lang ng totoo. Oh. inopen ko lang po dahil buo talaga ang loob kong papalis. Hindi ako albularyo. Hindi ako albularyo. Dinala po ako mismo doon. So, ginagamot ng doktor ngayon yung puso mo. Eh, sabi mo sa kanya, wag puso mo ang gamutin. Yan ang gamutin. No? Kasi hindi ka pa naman mamamatay sa puso mo eh. Wala pa rin posible. Paliliguan ka ng, ha? Kung yun, malay mo, pahabain ka pa ng mahigit 60. O, di ba? Walang imposible. Kaya gawin natin kung ano dapat. Ha? Tama ba? Ako pinapakita talaga niya yung miracle. Sapagkat totoo yun. Man na po sa buhay ko, ginawa niya. Kaya nga manalig ka pang totoo. Tapat mo ng pagtiwalaan at huwag kang mag-aalinlangan, di ba? Sige. Pero sayang, sana noon pa yung psoriasis mo na yan, hindi dapat lumala. Pero babalik po ako. Kamangako sa kalooban ng Ama. Taga saan kayo? San Fernando, Ah. Quebriawan, San Vicente. Sa may San Vicente. Sige po. May mission po kami ngayon. Mabait kayo. Di ba mabait kayo? May mission po ngayon. May bukas pa. Ano? Kaya dahil mabait kayo, may bukas pa. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, maiwan po yung mga nilapitan ko para maituro ko anong dapat gawin. Kayong mga dinilapitan, magsiuwi na rin. Dahil tuloy-tuloy na lamang kung ano yung binasa sa inyo, tuloy nyo't gawin. Ha? Yan. Maiwan ka,